kapayapaan at pag-ibig ang sumasa atin, mga kapatid, mga kababayan. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi ng mga aral at mga katuwiran mula sa Panginoon. Ngayon ang aking ibahagi na aral, nakaplano na ba ang buhay ng tao bago ipinanganak? Alam niyo po, meron po akong tatandaan na salita na ang sabi, life is what we make it. You are the master of your fate. You are the captain of your soul. Meron pong ganong salita. Alam niyo po, nung ako ay nagbasa ng Biblia, ay natuklasan ko po ang katotohanan na ang buhay ng tao, gusto ng Diyos, mabuhay ka ng ganito, mabuhay ka ng ganito, sabi ng Diyos. Kaya lang meron pong binigay ng Diyos na free will o kalayaan, free choice. Pinagkalooban po tayo ng Diyos na ng kalayaan mamili kung ano ang pipiliin mo, buhay o kamatayan, o pagpapala o sumpa. Hindi tayo ginawang parang robot. Ang robot po kasi, ang buhay niya ay nandun sa computer, di ba? Ang buhay niya ay nasa computer, ang isang robot. Pero tayong mga tao, ipinagkalooban tayo ng Diyos ng free will o free choice. O pinagkalooban tayo na mamili kung ano ang pipiliin. Pakinggan niyo po ang sinabi ng Diyos sa Deuteronomio 30 verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang inyong binhi. Tingnan niyo po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Dalawa po ang pinapapili ng Diyos. Buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Pero sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Ikaw ay mabuhay at ang inyong binhi. Tignan niyo po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Dalawa po ang pinapapili niya. Pero pinapapili pa rin ng Diyos yung buhay. Diba? Tingnan niyo po ang pagmamahal ng Diyos. Pero meron pong pumipili ng mali. Meron pong pumipili ng dilim. Imbis na yung ilaw ang pipiliin, dilim ang
pinili. Diba? Kaya, yun ngayon ang kalayaan na binigay ng Diyos sa tao. Yung binigyan tayo ng pamimili kung ano ang pipiliin mo, masama o mabuti. Diba? Kaya sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay para ikaw ay mabuhay, ikaw at ang inyong binhi. Yun po ang itinuro ng Diyos sa tao na pipiliin. Kaya lang, mayroong pumipili ng dilim. Mayroong pumipili ng masama. Pakinggan niyo po ang sabi sa 1:3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yan po. Mayroon pong pumipili ng masama. Mayroon pong pumipili ng dilim. Imbis ng pipiliin ay ilaw, ang pinili ay dilim. Ang pinili ay masama. Imbis na yung mabuti ang pinili ng ibang mga tao. Di ba? Yan po ang pinili ng nakakarami ngayon. Na yung pinili nila ay dilim, imbis na yung ilaw. Kasi masasama ang kanilang mga ginagawa, di ba? Kaya meron mga tao na imbis na mabuti ang pipiliin, ay ang pinili ay kasinungalingan. Ang pinili ay kasinungalingan, di ba? Ang pinili kadiliman. Ang pinili, di ba, ay kasinungalingan imbis na yung katotohanan. Diba? Pakinggan niyo po ang sabi sa 2 Tesalonica 2 verse 11 to 12. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Yan po ang nangyari na ang pinili ng nakakarami yung kadiliman, kasinungalingan. Diba? Yan po ang pinili ng nakakarami. Ayaw nila yung liwanag, gusto nila yung dilim. Diba? Ayaw nila yung mabuti, gusto nila yung masama. Pagnanakaw, kung ano-anong mga masasamang ginagawa. Tingnan nyo po, meron na kabataan na alam nila yung droga ay masama, nakakasira sa pag-iisip. Droga pa rin sila ng droga, yung mga tao, di ba? Alam nila na masama yung droga pa rin sila ng droga. Kaya, kung ang tatanungin mo, ang Diyos, gusto ng Diyos, lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Diba? Kung itinuro niya pa nga kung ano ang paano tayo mabubuhay. Diba? Kung ikaw ay anak, kung paano ka susunod sa magulang, kung ikaw naman ay magulang, kung paano ka magpapalaki ng mga anak, kung paano mo akayin sila sa mabuti yung inyong mga anak. Diba? Kung ikaw ay may asawa, lalaki ka, kung paano ka makikisama sa iyong asawa. Diba? Kung paano ka makikikapit-bahay, kung paano ka maghahanap buhay. Yun ang plano ng Diyos sa tao. Kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka kakain. Kailangan ba kain ka ng kain? Kagaya ng mga tao na ngayon, kain ng kain. Nanidigas na lang bigla.
dahil inatake sa puso. May aral po yan sa pagkain. Nandun po sa doktrina ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang mayroon mga tao kung ano-anong gusto, yan ang sinusunod. Kahit labag na sa Diyos. Di ba? Kaya dapat masunod natin yung kalooban ng Diyos. Mayroon siyang talagang plano para sa atin. Pero meron ayaw sumunod. Mas gusto yung kasinungalingan kaysa yung katotohanan. Diba? Yung yun ngayon ang binigay ng Diyos na free will sa atin na may kalayaan na mamili. Kaya kung ang pinili mo masama, ang konsekwensya nun ay mapaparusahan ka. Kung ang pinili mo naman ay mabuti, ang konsekwensya nun ay i-reward ka ng Diyos. Na yung rewarded na yun ay everlasting life. You will rewarded to a everlasting life. Diba? Kaya itinuro ng Diyos ang mabuti, buhay para ikaw ay mabuhay. Diba? Kung ang pinili mo ay kabutihan, ang konsekwensya nun ay i-reward ka ng Diyos. You will be rewarded in that the rewarded will be life, everlasting life, o buhay na walang hanggan. Yan po. Mayroon ba, ang tanong, mayroon bang plano ng Diyos sa tao? Mayroon pong plano ng Diyos sa tao. Kaya lang mayroon tayong free will o free choice o kalayaan mamili. Pero ang pinapapili ng Diyos yung buhay dahil sa pagmamahal niya sa tao. Kaya may plano ang Diyos sa tao. Gusto niya ang tao ay maligtas kung siya ay susunod sa kanyang mga utos. Susunod sa kanyang palatuntunan. Kaya ang tanong, nakaplano na ba ang buhay ng tao bago ipinanganak? Meron pong plano ng Diyos sa tao. Ang plano ng Diyos sa tao yung mabuhay para kung siya ay sumunod, ay ang rewarded niya ay yung buhay na walang hanggan. Yan po ang mensahe na aking ibigay, na ibahagi. Sana nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng aral at katwiran mula sa Panginoon. Salamat sa Diyos.